What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at balik ulit tayo sa ating pagtuturo. Welcome uli sa ating panibagong video para sa mga pagtuturo ng mga rules and regulations ng basketball para makatulong tayo sa ating mga kapwa arbitero, lalong-lalo na dun sa mga baguhang referee. So dun tayo nakapokus ngayon para sa mga baguhang referee. So dito sa episode na to, nakita nyo naman yung intro natin, ano? Magbibigay tayo ng mga point of view natin at maglalahad tayo ng ating mga senaryo, mga pangyayari sa loob ng basketball court at ipapaliwanag natin yan ng Tagalog para mas lalong maintindihan natin, ano? Syempre, pag nagbigay tayo ng senaryo, mga pangyayari sa loob ng basketball court, ay bibigay natin o ang mga article na nakapaloob dyan at hihimay-himayin natin, pagagaanin natin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa Tagalog, of course, dahil maraming mga viewers natin dito sa ating channel na mas gusto nila yung naipapaliwanag talaga ng Tagalog. So isang senaryo kada vlog natin para sa pagpapatuloy ng ating mga videos dito, no? So isa-isang ano lang, isa-isang senaryo lang at sa mga susunod na video uli mag-vlog ulit tayo ng mga another na mga senaryo na maaaring mangyari sa loob mismo ng basketball court at kung paano natin iintindihin yon. Okay? So, ang unang senaryo mga kapito, eto, no? Ilalagay natin of course dito sa ating video yung senaryo na yan. Si A1 ay tumira ng bola si A1 at pinakawalan ang bola, okay, mula sa lugar ng 3-point. So nasa 3-point area siya, doon niya pinakawalan yung bola, no, sa pamamagitan ng pagtira. Ngayon, habang ang bola ay pataas ang motion. Okay? Naka-flight siya pataas. Ito ay legal na sumayad sa kamay ni B1. Kung saan si B1 ay nagmula sa lugar ng Team A 2-point field goal area. So yung si B1 na nag-challenge kay A1, nanggaling siya doon sa tinatawag na 2-point goal area ng mismong Team A. Okay? Kasi doon nangyayari ang laro, ano? And then, ang bola ay tuloy-tuloy pa rin sa ere, bagamat na nasagi, tuloy-tuloy pa rin sa ere at pumasok sa basket. So ibig sabihin, yung bola tuloy-tuloy pumasok doon sa sa basket, ano? Ngayon, ang tanong, nararapat ba na ibigay ang score na 3 puntos sa Team A? Okay? So yung senaryo natin. Ngayon mga kapito, para maliwanagan natin ang senaryo na yan, dahil yan ay under ng Article 16, goal when made in its value. So doon tayo pupunta sa Article number 16. Ngayon, para maunawaan natin yan, babasahin muna natin kung ano ang linalaman ng Article number 16, ano? Dito sa 16.1.1 of Article 16. Sabi rito sa Ingles, a goal is made when a live ball enters the basket from above and remains within or passes through the basket entirely. Yun ang Ingles. Kapaloob dun sa sa article na yan, 16.1.1. Ngayon mga kapito, kung mapapansin natin, dito sa article na to, binanggit yan ang live ball. Okay? A goal is made when a live ball, sabi dyan, enters the basket from above and remains within or passes through the basket entirely. So, ibig sabihin, para mas maunawaan natin ang sinasabi ng article number 16, 16.1.1, kailangan pag-aralan natin o malaman natin ang sinasabi
ng article number 10, status of the ball. Madali lang naman intindihan ng status of the ball, ano? Tinatawag na live ball at saka dead ball. Kailan nagiging live ang bola, kailan nagiging dead ball ang bola. Okay? So, puntahan natin yan doon at pag-aralan natin. Okay, ngayon, yung 16.1.1 na yan of Article 16, Tagalogin natin kung ano ang sinasabi dyan. Okay, sinasabi dyan, ang pagbubuslo ay nagawa kapag ang live ball, okay, nagagawa raw ang pagbubuslo na yan kapag ang live ball ay pumasok sa basket mula sa taas at nasa loob o dumaan ng ganap sa pamamagitan ng basket. So yun ang sinasabi dyan, ano, para masabing naganap, okay? Naganap o nagawa ang pagbubuslo. Ngayon mga kapito, puntahan naman natin ang Article 16.2.1 of Article 16. Ano nga ba ang sinasabi dyan? Okay? Sinasabi dyan, a goal is credited to the team attacking the opponent's basket into which the ball has entered as follows. Dahil yung pinag-uusapan natin yung senaryo na binanggit natin, pumunta lang tayo doon sa tinatawag na bullet tree. Dahil ito lang yung ano niya, ito lang yung apektado rito, no, na kailangan malaman patungkol doon sa senaryong binigay natin. Sabi sa bullet tree, a goal release from the 3-point goal area counts 3 points. So ibig sabihin, kapag release, sabi sa bullet tree, galing sa 3-point, of course, ang score, 3 points. Sabi niya na pag tinagalog yung 16.2.1, ang pagbuslo ay malilista sa kupunan na umaatake sa basket ng kalaban kung saan ang bola ay pumasok gaya ng mga sumusunod. Yun na nga, yung bullet tree. Sabi nga sa bullet tree, ang pagbubuslo ay pinakawalan mula sa lugar ng 3-point ay may bilang na 3 puntos. So yun, maliwanag na sinabi doon sa Article 16.2.1. Ngayon, yung mga binanggit natin na pag-aaral patungkol sa Article number 16 ay nakapaloob yun sa OBR, sa Official Basketball Rules na binanggit natin, ano? So liniwanag lang natin kung ano yung mga affected article doon patungkol doon sa senaryo na binanggit natin. Ngayon, para mas maliwanagan tayo, pumunta tayo sa OBRI. Kasi sa OBRI meron tinatawag na statement, example, and then interpretation. Okay? So, puntahan natin sa OBRI ang 16-1 statement. Ano ba ang sinasabi sa statement na yan? Sabi sa English, the value of a goal defined by the place on the court where the shot was released from. A goal release from the two-point goal area counts 2 points. A goal release from the 3-point goal area counts 3 points. And then a goal is credited to the team attacking the opponent's basket into which the ball entered. So yung statement na nakapaloob doon, particular na apektado doon sa senaryong inano natin, binanggit natin, yung pinag-aaralan natin ngayon. Ano? Ngayon, mga kapito, yung 16-1 na statement, Tagalogin natin. Kung ano ang pakahulugan niya sa Tagalog, ano? So sinasabi diyan, ang halaga ng pagbuslo ay tinukoy mula sa lugar sa loob ng court kung saan nagmula ang pinakawalang pagtira ng bola. Kung ang pagbubuslo ay nagmula sa lugar ng 2-point, ang bilang ay 2 puntos. Kung ang pagbubuslo ay nagmula sa lugar ng 3-point, ang bilang ay 3 puntos. Yun ang sinabi sa 16-1 statement. Ngayon, punta tayo sa example.
sa 16-2. Sabi sa example, sa English muna, no? A1 releases the ball on a shot from a 3-point goal area. The ball on its upward flight is legally touched by any player who is within Team A 2-point goal area. The ball enters the basket. So ito yung pinakamalapit na na example doon sa scenario na binigay natin, ano? So Tagalogin natin kung anong sinasabi dito sa example 16-2. Sabi rito, si A1 ay tumira at pinakawala ng bola mula sa lugar ng 3-point. And then habang ang bola ay pataas ang galaw, ito ay legal na sumayad sa kamay ng sinumang player na nagmula sa lugar ng 2-point ng Team A. Okay? Ibig sabihin, legal na sumayad yung bola, okay, doon sa team. Kahit sinong player nakasayad doon. Okay? Sabi nga niyan, ang bola ay pumasok sa basket. Okay? Yun yung Tagalog. Ngayon, yung example ng 16-2 na yan, na tinagalog natin, okay? Puntahan natin yung interpretation. Ano nga ba ang interpretation? Kasi ito yung pinaka best example na doon sa OBRI patungkol doon sa senaryong binanggit natin. Sabi sa interpretasyon, A1 shall be awarded 3 points as A1 shot was released from the 3-point goal area. So sa Tagalog, sabi ngayon, si A1 ay bibigyan ng 3 puntos dahil ang tira ni A1 ay pinakawalan mula sa lugar ng 3-point. So yun yung maliwanag, mga kapito. Ibig sabihin, sa senaryo na binigay natin, kung yung player na tumira sa 3 points at challenge ni B1, so sa A1 ang tumira, challenge ni B1, and then sumayad sa kamay ni B1 sa pagtira ni A1, pero tuloy-tuloy pa rin ang bola at na-shoot, ibig sabihin, live ball pa rin siya. Okay? Ang bola ay mananatiling buhay. Kaya nung pumasok, counted siya as 3 points kahit pa si B1 nagmula doon sa 2-point area. Okay? Kasi sabihin na natin yung point of origin ni B1 nung tumalon nasa 2-point area ng Team A. Challenge niya ang tira ni A1, si A1 nasa 3-point area, and then sumayad yung bola, pero pumasok. So sabi dito sa binanggit natin na pag-aaral ng article number 16, goal win made in its value doon sa OBR tsaka sa OBRI na example ay 3 points ang counted. Okay? 3 points ang dapat ilista. So yun, maliwanag yun mga kapito, no? So sana naintindihan natin yung senaryo na yon. Mas maganda kasi talaga kung naipapaliwanag ng Tagalog, at naiintindihan. So kung may mangyari sa loob ng basketball court, habang nagre-referee kayo na may challenge na kalaban sa tira ng Team A, challenge ng Team B, at sumayad, at nanggaling ang player ng Team B doon sa 2-point goal area, doon tumalon, pumasok ang bola, ibig sabihin, ang pagbibilang noon o yung ang credit noon ay 3 points pa rin. So maliwanag yon. So yan mga kapito, sana nakatulong ang ang video natin na to sa isang senaryo na pinag-aralan natin ngayon. So patuloy pa rin tayong mag-aaral ng mga senaryo at syempre kukunin natin ang mga rules and regulations galing doon sa pinag-aaralan natin. Syempre kailangan meron tayong tinatawag na ebidensya na nagmula sa mga article ng rules and regulations ng basketball ng FIBA para malaman natin na yung talaga yung katotohanan na dapat ihatol ng mga arbitero o ng mga referee na nagre-referee sa loob ng basketball court. Okay mga kapito? So hanggang dito na lang muna ang ating video at magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga vlog natin. Okay? At sa huli,
Lagi nyo lang tatandaan mga kapito, harapin mo ang totoong mundo ng basketball. Safety first, kapito. Peace out.